Kinig na ni Tatay Digong na huwag nang maulit yung ginawa gawin nila ulit kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ko magsakripisyo ng buhay ko. Protektahan lang si Senator Bato de la Rosa. At syempre, taksil ka, Tito Soto, ayon kay Senator Bato dahil kasabwat di umano sa tangkang pag-aresto sa kanya. At saka wala ko siya sinabihan. Alam, there's a, may design talaga na talagang gusto niyang huli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat. Samantala, Trillanes, binanatan si SILG John Vic Rimulya dahil hindi kinampihan ang kanyang kaululan. Parang walang bilib sa'yo si Trillanes, ah. Oh. Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape press niya, baka may nahuli siya At syempre mga pulis at DDS nagkakainitan ulit sa harapan ng Senado. Aba, rambulan na ba to? Alam nyo, mga kababayan, hindi na po magandang nangyayari sa ating bayan. Kapwa Pilipino nagkakasakitan dahil sa mga hayop na magnanakaw na yan. And for me, if this is the consequence of bad leadership of Marcos administration, we can't do anything about it. Galit na ang taong bayan. At pag-uusapan po natin lahat ng yan, maya-maya po lamang. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan. Alright, at syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, bakbaka na! Okay, sige, pero bago po tayo magsimula, ipasilip ko muna sa inyo ulit ang mga kaganapan, mga bagong kaganapan dyan sa harap ng Senado dahil mga pulis at supporters ni Senator Bato nagkagirian na naman. Ito. Ginawa kay Tatay Digong na kinig na para sa amin para sa akin, ordinaryong tao. Kinig na ni Tatay Digong na huwag nang maulit yung ginawa gawin nila ulit kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ko magsakripisyo ng buhay ko. Protektahan lang si Senator Bato de la Rosa. Totoo yun. Kahit hindi lang ako. Yun lamang. Matapang. Basta lang aalis na lang kami. Sabi mo sinabi ng Duterte kagabi, huwag nyo kami iwan. At kagabi kami ni Senator Bato. Hindi kami. Aalis kami. Hindi maganda kumaga kayo na lahat. Diyan lang kami nag-counting espace na kayo. Ganito, respetuhan naman tayo. Yung iba gusto ko. Kagabi pa kami dun sa balay. Kami ito pa yung decision ng Senado. Ito po tatayin mo na. Ako hindi naman yung pinagdaan ka. Ako, hindi ka naman tinipin mo. Sige po. Ako. Dumadami kayo, dumadami. Kasi pagkabi na tatrapin. Hindi na po namin makasama namin. Ano po yung mga Wala kong kayari sa kasama niyo. ay, hindi yan po namin kayo. Hindi na yun yung side namin. Bibigyan na kayo. Pero yung madami kayo, dumadami. Tao kami kanina, tinakunan nila. Andong kami. Diba? Pero sir, ito sir, punta kami sa sakali po doon. Ika na rin ba sa inyo sir na wala papasok kayo kukunin si Senator Bato? Yun ang usapan natin sir. Kami niya kapanghawakan sir. Kami pupunta kami doon, ang kasama namin dito. Pero sir, kung sinong papasok dyan sir, at kukunin si Senator Bato, anong mangyayari? Ay, hindi po. Amot na nga po, hindi po. Para malumugin ka. Ayan, mga kababayan, palakpakan natin. Palakpakan natin ang matatapang na supporters ni Pangulong Duterte at supporters ni Senator Bato. Abay,
tama, may punto nga naman. Baka mangyari yung ginawa nila kay PRRD na bigla-bigla na lang dadamputin at ipapadala si Senator Bato doon sa ibang bansa nang wala na naman sa proseso. Okay? So, saluduan natin. Ito seryoso na ito mga kababayan ha. Tapang na po ito. At galit na talaga ang mga Pilipino. At ito'y seryoso ang pagsuporta nila kay Senator Bato. At sabi pa nga nito ni Kuya, kahit ipagtatanggol niya si Senator Bato, kahit siya lang mag-isa. Yan. Pero hindi. Marami po tayo, ha? Marami po tayo sumusuporta sa mga Duterte at kay Senator Bato, sama-sama po tayo. So, ayan po, ha? Kapwa Pinoy po nagmumurahan, nag-aaway sa kagagawan ng mga magnanakaw sa ating lipunan. Yan. So, wala pong mangyayaring ganito, ha? Wala pong mangyayaring ganito kung ang mga nakaupo ay hindi hayok sa kasayaman at kapangyarihan. Yan. So, ulitin ko ha, ang lagi natin sinasabi, kung walang nangyaring nakawan sa ating bansa, walang magkakasakitan. Dahil wala silang pagtatakpan. Di ba? Di ba nagsimula ito? Nagsimula itong gulo nung nagsalita si PRRD at napansin niya na may kakaibang ginagawa ang administrasyon ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Romualdez. Di ba? Alam ni PRRD na sila ay may ginagawang kalokohan, kaya yung dating presidente nagsalita. Hindi naman po pwede na porke wala ka na sa pwesto, mananahimik ka na lang kung may nakikita kang kababalaghan sa ating bayan. Di ba? So, at dahil dyan, eto, dahil sa nagbabadyang gulo dyan sa harap ng Senado, dahil galit na nga ang mga suporter ng Senator Bato at mga Pilipino, eto po ay nagdagdag po sila. Ayan Dami-dami nila. Yan. Nagdagdag po ng puwersa ang mga kapulisan. Yan po ang trabaho ng mga pulis ngayon, ha? Imbis na magawa nila yung trabaho nila ng maayos, di ba? Puro pagbabantay sa mga rally yung kanilang pinagkakaabalahan ngayon, di ba? Hindi naman po natin sila masisisi dahil kasama po sa trabaho nila ang bantayan yung mga rally na katulad niyan. So, imbis na binabantayan nila ang mamamayan sa mga kriminal, sa rally po sila ngayon nagbabantay. At, again, nangyayari po lahat ng ito dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno at mga naghihiganti or mapigilan ang Duterte na maupo bilang presidente ulit. Dahil alam naman natin, nagdeklara na nga si VP Sara Duterte. Mula na nagdeklara si VP Sara Duterte, doon nagsimula ang malaking kaguluhan dahil gusto nilang pigilan. Bakit nyo pipigilan? Hayaan nyo ang taong bayan na pumili kung sino ang kanilang pinagkakatiwalaan. Well, hindi natin sila masisisi dahil hindi naman talaga sila mananalo kay VP Sara Duterte. Kaya ang ginagawa nila, lahat ng kaalyado, gusto nilang igupo, gusto nilang ikulong, at gusto nilang patahimikin. At bukod kay PRRD, si PRRD nagsalita dati. Nagsalita din si VP Sara Duterte. Doon na buo yung salitang tambaluslos. Dahil itong si Martin Romualdez dati ay nagbabalak o nagpaplano bilang maging Prime Minister ng Pilipinas at ginawa nila sa pamamagitan ng People's Initiative. Di ba? Yung mga papirma-pirma na labag na naman sa konstitusyon ng Pilipinas. So, ito po ay mga palatandaan na ayaw nilang bitawan ng kapangyarihan. At ang malala, noong nagsalita si VP Sara kung sino ang may hawak ng pondo ng Pilipinas, doon na po. Doon na na-trigger at doon na po sila nagkagulo. Doon na nang galaite si Martin Romualdez at administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pinag-initan si VP Sara Duterte dahil nabulgar ang kanilang mga kalokohan. At ang pinaka-worst ay nabuking ang nakawan sa flood control, na mga flood control, ghost flood control projects, mga substandard, at ang masama pa nito, bilyon-bilyon, mali-maleta ang hinahakot ng pera mula sa kaban ng ating bayan. Okay? So, flood control, na hanggang ngayon, wala pa ring napapanagot. Paano mo papanagot? Di ba?
paano mapapanagot yung mga salot kung sila mismo ay mga sangkot, di ba? Kaya pinag-iinitan nila ang mga politiko na alam nila na magpapakulong sa kanila sa mga ginagawa nilang kalapastanganan sa ating bayan. Kaya ngayon, ang nangyayari, puro kaguluhan. Oh, di ba? Oh. So this is ibang-iba po ang nangyayari ngayon. Kahit magpula pa noong mga panahon na nakagis na nating administrasyon, ibang-iba. Hindi ganito kagulo, except, syempre, noong martial law. Dahil di pa naman tayo pinapanganak noon, noong martial law, so hindi natin naranasan yon. So, mula after martial law, this is the worst. Ito yung pinakamagulo na administrasyon ng Pilipinas. Oh. So, kaya ngayon, ayan, pati si Senator Bato, pinag-iinitan nila. Wala na, nangyari na. Nagkapalitan na sa Senado ng liderato dahil taksil nga si Tito Soto. Oh, kapag taksil, pinapatalsik yan. Taksil, talsik. Oh, di ba? So, ganyan. Ito, pakinggan po natin na ang sinabi ni Senator Bato tungkol sa tataksil ni Soto. Ayan, oh. Hindi ako plastic na hindi magsabi na wala akong sama ulo. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, hindi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. Siya pa naman ang pumirma ng resolution namin na dapat dadaan sa legal processes na required ng Supreme Court, na dadaan sa lower courts yung arrest warrant. Kaya alam naman niya, pinakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala siya sinabihan. Talagang there's may design talaga na talagang gusto niyang huli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat. Yeah. You feel betrayed, sir? Ha? You feel betrayed? Yes, hindi ako magkipag-classmate. I feel betrayed. Yung respeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, hindi pa rin. Hindi pa rin. Matanda siyang senador sa akin sa ilang term niya. Pero sa ginawa niya na yun, malungkot ako. So, mas matanda si Senador kay Senator Bato, Tito Soto, pero walang pinagkatandaan. Diba? So, eto tandaan po natin mga kababayan. Si Tito Soto ang pumirma ng resolusyon na dapat dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa kahit na sino na nandiyan sa Senado. So, alam niya dapat kung ano ang dapat gawin, kung ano yung proseso, at siya mismo ang pumirma dito. Pero, nung ipinakita sa kanya, yung hawak-hawak ni Trillanes na warrant of arrest galing sa ICC, pinayagan niya. Pinayagan niya na maaresto si Senator Bato. So, naniniwala ba kayo na wala siyang alam na aarestuhin si Senator Bato samantalang pinakain niya sa opisina niya yung mga NBI at alam niya na wala sa tamang proseso ang ginagawa? So, mga kababayan, sumagot po si Lacson kanina. Pero, tatandaan po natin, gusto kong itatak sa isipan ninyo na ang nuugat ng lahat ng ito ay ang kaswapangan sa kapangyarihan para hindi sila mabalikan sa ginawa nilang kasalanan sa ating bayan. Tulad ni Tutasin, na ang ginagawa sa Senado ay pagtatanggol sa kanyang amo. Nakikita nyo naman, di ba? Yung ginagawa nila diyan sa Senado, na kung saan halos ayaw banggitin. May mga pangalan na ayaw banggitin sa tuwing may hearing diyan sa Blue Ribbon Committee na talagang magtataka. Magtataka ka kung bakit ayaw nilang banggitin ang mga pangalan na sinasabi naman o binabanggit naman yan ng mga testigo. Pero, ang mas malaking rason kung bakit trinidor ni Senator Bato, si Senator Bato ni Soto, alam nyo ba kung bakit? Dahil kapag na-impeach nila si BP Sara, matutupad na ang wildest dream ng magkaibigang Soto at Lacson. Magiging Pangulo ng Pilipinas si Lacson dahil ambisyoso yan. Dahil alam nila na kapag na-impeach nila si BP Sara, madali na nilang mababagsak si Marcos Jr. Tapos automatic, presidente na siya. Dahil alam niya na maraming nagawang kasalanan ang Marcos administration sa mga Pilipino at sa bansang ito, so madali nilang mapapatalsik si Marcos Jr. Sa tulong ng mga makakaliwa, sa tulong ng mga dilawan, sa tulong ng mga oligarko, kaya nilang isakatuparan ang pangarap ni Soto na yan. Ang maging presidente ng Pilipinas. Pero ito, nagsalita si Senator Bato.
Alam ni Soto kung ano ang tamang proseso. Posible hindi niya alam kung ano ang tamang proseso. Pero bakit niya pinayagan yung mga NBI na tumambay, abangan si Senator Bato? At ang paliwanag pa niya, inaasahan ko ba? Sino ba mag-i-expect na darating si Senator Bato? Pero the fact na hinayaan mo yung mga NBI, it's either dumating o hindi, hinayaan mo na abangan si Senator Bato de la Rosa at ipinagkanulo mo. Katulad ng amo mo na ipinagkanulo yung magaling na presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan natin. Baka sabihin nyo, bias tayo eh. To. Representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate with the Osaka. Sino naman mag-aakalang dadating siya? Urur! Wala information sa inyo. You didn't know? Wala. Also surprised. Wala! Dadating yung mga taga-NBI. Hindi, alam ko meron silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. So what? May warrant of arrest sila malay ko. Do you plan to apologize si Sen Bato kasi masama daw ang loob sa inyo? I didn't do anything. Hindi mag-apologize yan. Makapal mukha yan eh. Wala rin ang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? Dahil ang information ay alam mo ninyo yung pinapasok yung mga taga-NBI, alam niyo yung mga Hindi, kalokohan yung pinapasok. Saan pinapasok? Hindi sa premises, sir. Kasi hindi wala. Ang CIDG nga, the day before, nandiyan eh. In the morning, nandiyan eh. Nag-issue ng subpoena. He's misinformed, they're misinformed. Misinformed. Ganyan, hindi na pinapatuloy. Hindi na lang pinapatulan pag mga ganyan. Parang hindi papatulan. Pwede. Di nga. Boss, hindi ito comedy show. Hindi ito comedy show. Sa gobyerno ko nagtatrabaho. Huwag mo kaming pinagloloko. Huwag mo kaming ginagawa na mga bobo. So sabi niya, sino daw mag-i-expect na darating si Senator Bato? Di ba? Pero, nandiyo pinatambay mo. Yung mga NBI sa opisina po pa nga eh. Di ba? So ibig sabihin, talagang dumating o hindi si Senator Bato, balak nyong ipa-aresto. Di ba? Ganun ang ibig sabihin nun. So magmamaang-maangan ka pa, may pinakitang warrant of arrest. Yung warrant of arrest ba yun ay valid? Yung warrant of arrest ba yun ay naaayon sa Konstitusyon ng Pilipinas? Hindi. Bakit? Yung warrant of arrest ng ICC dapat munang dumaan sa Korte Suprema bago isilbi doon sa subject nilang tao na arestuhin. So ang gagawin nyo, katulad ng ginawa kay PRRD. Pero hindi kayo nagtagumpay. 'Di ba? Alam mo Soto, kung hindi ka na-unseat kahapon na punyemas ka, baka ngayon nagyayabang-yabang ka. Pero ang ginagawa mo ngayon, puro ka dada ng dada, 'di ba? Sino sa inyo nagsasabi ng totoo ng NBI? Sila o ikaw? Sino nagsisinungaling? NBI o ikaw? Sinabi na nga kahapon sa meeting ni Matibag, 'di ba? Kasama si Jaime Marcos na pinayagan daw sila ng dating Senate President, pinakain pa. So sino ang nagsasabi ng totoo? So mga kababayan, kung nagawa ito ni Soto, sa kasama niyang senador diyan sa Senado, ikaw pa kaya na ordinaryong tao? Ikaw kaya hindi ka pwedeng ipagkanulo ng hinayupak na to? Mahirap paniwalaan po yung mga taong sumasamba, sabi nga ni Binoy sa pelikula, yung mga taong sumasamba sa piso. Kaya pala hindi kinukuha sweldo. May maleta pala ayon doon sa mga sundalo na nag-deliver sa kanya. Hindi ba? Sabihin na natin na hindi niya ini-expect na darating si Senator Bato. Pero the fact na nandun yung NBI naghihintay kay Senator Bato, pumayag ka na pag dumating siya, ipapa-aresto mo. Yun ang totoo. Diba? Ang sabi nga ni John B. Cremulya, walang correspondence. Ibig sabihin, walang pinag-uugnayan, walang kaugnayan, walang ginawang pagkakausap sa Korte Suprema. Yun ang tama. Pag may warrant of arrest galing sa ICC, dadalhin yan sa Korte Suprema at Korte Suprema ang magdidesisyon at maglalabas ng arrest warrant ni Senator Bato dito sa Pilipinas.
Pero mga kababayan, marunong talaga ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na manaig ang pangsariling pangarap kaysa sa kapakanan ng bayan. Kaya ayun, biglang nagkabulagaan. Diba? Nabulaga si Soto eh. Biglang dumating si Senator Bato pero ine-expect niya kahit dumating yan si Bato, hindi yan makakakyat dito dahil i-wrestling yan ng mga NBI sa baba. O, malakas si Bato. Napaghandaan kayo ni Bato. O ngayon, sa isang iglap, naglaho ang pangarap ng membro ng Wambol University. O, di ba? O. So, biruin mo, nakipagsabwatan sa paglabag sa batas ng Pilipinas, nakipagsabwatan kay Trillanes para sa kanyang pangarap. Di ba? O, nakakasukang galawan. Pero itong isang nakakasuka, nagpa-interview na naman. Yung kasama nila na mag-aaresto daw, kay Senator Bato kahapon na napahiya si Trillanes. So ito, mga kababayan, panoorin natin ang interview kay Trillanes. Basahin ko lang po ito, no? Kasi over the weekend rin po, Senator Sani, ang sinasabi po ng DILG, particularly po ni Secretary John Vic Remulla, no? As of latest update, ika niya, ito ho'y May 9, the DILG is preparing a 10,000 task force for the dragnet operations in case a warrant of arrest for Senator Bato is issued. Kahapon po, yung 10,000 na ito ay may mga naghahanap kung nasan daw ito mga pulis na ito. No? Wala ho bang impormasyon ang kalihim ng DILG na meron ng arrest warrant laban kay Senator Bato at hindi ba kayo nakipag-ugnayan sa kanya para sa tulong po ng 10,000 police force na ito? Ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi niya nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ng warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Naku, pinagdududahan ka, John Vic Remulla. Parang walang tiwala sa'yo si Trillanes. Parang hindi siya naniniwala, Parang hindi siya naniniwala na kaya mo ang trabaho na ginagampanan mo. Oo. Parang walang believe sa'yo si Trillanes, Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung copy press niya, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Naku, hindi mo daw ginagawa yung trabaho mo, John Vic Remulla. Ano daw? Hindi mo daw ginagawa yung trabaho mo, Matindi ang paratang ni Trillanes sa iyo, So, ano masasabi mo dyan? Secretary Remulla, puro ka daw press con. Diba? Yung isang sundalong kanin na walang nagawang matino sa bansang ito, sasabihan ka lang ng ganyan. Diba? Kung ako di ako papayag niyan Diba? Binalasubas na nila yung konstitusyon ng Pilipinas kahapon, binalasubas nila. Tapos, ako na nasa gobyerno ngayon, sasabihan mo na hindi ko ginagawa ang trabaho ko? Naku, grabe naman yan. Grabe naman ang pang-aalis pusta sa ni Trillanes. So, abangan po natin ang sagot ni Secretary Remulla sa kanya. Gusto ata makaganti kasi ni Trillanes. Kasi siya dati, dinampot sa Senado. Tapos yun ang pinababluff ngayon ng mga kakamping, yung mga komunista kay Senator Bato, bakit si Trillanes daw inaresto dati sa Senado, bakit si Bato hindi? Wait lang ito. Tingnan nyo Parang basang sisiw nasaan na yun? Wait lang. Parang basang sisiw Pero tulad na sabi ko kanina, mga kababayan, ito yung sinasabi ng mga pinklawan.
bakit si Trillanes daw inaresto sa loob ng Senado? Bakit daw si Bato hindi maari-aresto? Alam nyo, mga tanga talaga, no? Lalo si Elo Magno, si Palsis, yung Haydarian. Puta, magagaling mag-English pero wala naman ang ulo. Oh, mga tanga no? Oh, magaling lang magsalita pero walang laman ang utak. Pwede yon? Ah? Oh. Pwede namang aralin, pwede namang mag-aral. Iba kasi yung sitwasyon kasi mga kababayan. Si Senator Bato at si Trillanes, iba ang sitwasyon. Yung warrant ni Senator Bato galing sa ICC. Dadaan pa yan sa Korte Suprema, dadaan pa yan sa batas ng Pilipinas bago isilbi or ma-serve kay Senator Bato. Eh si Trillanes, ano ba yung kaso nito? Di ba? Rebellion to. Kaya automatic, yung korte, maglalabas agad ng warrant of arrest, rebellion, pagtataksil sa bansa. Diba? Tsaka, wag nyo po ihahalin tulad si Trillanes kay Senator Bato dahil si Senator Bato, lumalaban yan sa giyera. Si Trillanes, ang giyera lang na nilabanan yan pagpasok sa hotel sa Makati. Sabi nga ni PRRD, di ba? Sabi ni PRRD dati, habang nakikipagbakbakan daw, yung mga kasama niya sa labas, doon sa karagatan, siya daw nasa kabina, tulog na tulog daw. O hindi po tayo may sabi niyan, si PRRD dati, di ba? Malayo po si Senator Bato kay Trillanes. Si Senator Bato, sanay sa bakbakan. Si Trillanes, sanay yan sa daldalan. Anyway, Trillanes, paano ka nakalabas kagabi? Paano ka nakalabas ng Senado? Inaabangan ka ng mga tao doon sa labas, ng mga DDS, di ba? May regalo daw sa iyo eh. Oo. Paano ka nakalabas? Saan ka dumaan? Nagtago ka, no? Nakahanda na sa iyo yung mga Duterte supporter saka supporter ng Senator Bato. Hindi ka naman nagpakita. Di ba? Nakahanda sila sa iyo doon, saka doon sa mga kasama mo mga abusado. Bumalik ka daw sa Senado kasi nakahanda na daw sila sa inyo. Eto, panoorin mo eto Trillanes eto na ngayon ang bagong talagang head ng Senate Sergeant at Arms. Office of the Senate Sergeant at Arms, USAA. Yan na po ang bago. Nag-resign yung kahapon dahil hindi nila panindigan yung kanyang trabaho. Pero ngayon, handa na daw sila sa inyo. Ayan. Pwedeng may firearms? Talagang long firearms ang gamit? Pero bakit nilabas ngayon? Side firearm lang po yung ganito na yung long firearms. Directive niyo po yun. Bakit, sir? Okay. Sir, anong wala na? Yan. Yung kahapon lang, sir. Okay, thank you. Ayan. Okay. So, ayan po mga kababayan. Kahapon po binugbog yung isang security or sergeant at arms ng OSAA, no? Ng Senate. Ngayon, nakahanda na po sila. Meron na daw mahahabang mga baril na bitbit ang mga taga-USAA para naman hindi naman sila nawawalang hiya, di ba? Kasi kahapon, yung mga NBI, at dami mahahabang baril. So ngayon, meron na rin sila. So, ayaw po natin na magkagulo sana, pero kung ipipilit nila yung kanilang mga kagustuhan at hindi sumusunod sa rule of law, mangyayari po yan. Diba? May mga batas po tayo na sinusunod. Pag ang batas na yan ay hindi mo sinunod at nalabag mo yan, may kakaharapin ka na kasalanan o may nagawa kang kasalanan sa konstitusyon at sa bayan. So now, siguro na-brief na itong mga taga-USAA kung anong gagawin nila na pag lumabag uli sa batas, ay putya, magkakaputukan siguro. Nasa sa kanila na yan. Na kay matibag na yan. Kasi siya ang masigasik eh. Makikipag-away pa nga doon sa mga supporter ni Senator Bato kagabi eh. Di ba? So, abangan po natin kung ano ang magiging move ng gobyerno o masusunod ba ang rule of law o paiirali nila yung kanilang pagkaabusado at pag-abuso sa kanilang mga pangyarihan. Okay? So, pag-usapan po natin yan sa mga susunod nating usapan. Pero now, kung may opinion ka, i-comment mo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod na talakayan. And once again, this is Master Judaism. Thank you
God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.